Isa lang po ang tinanong kay Jesus. Ano ang pinakamahalagang utos? Yun lang naman ang tanong kay Jesus. Pero bakit dalawa yung sinagot niya? Hindi ba? Isa lang yung tanong sa kanya. Ano yung tanong? Ano po ang pinakamahalagang utos? Sinagot naman ni Jesus, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Pero may pahabol siya. Ang sagot naman niya, eto naman yung pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero ang tanong lang naman sa kanya, anong pinakamahalaga? May pahabol si Jesus sa sagot niya. Bakit kaya? Nasagot na niya yung tanong Bakit may pahabol si Jesus? Maganda po sa ating ebanghelyo na makita natin. Minsan kasi, mahilig tayong yung paghiwalayin ng mga bagay. Kahit yung ating buhay pananampalataya at buhay pakikipagkapwa-tao, pinaghihiwalay din natin. Para sa atin, basta nagdadasal ako, okay na. Mahal ko ang Diyos, okay na. Paano naman yun? Mahal mo ang Diyos, pero chismosa ka? Mahal mo ang Diyos, pero mapanira ka ng kapwa mo, nananakit ka? Nanloloko ka ng asawa mo? Sinasaktan mo anak mo? Pinagbubuhatan mo ng kamay ang misis mo? O mister mo? Nasasabihin mo, mahal mo ang Diyos? Parang di magkaugnay, ano? Kasi para kay Jesus, ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa, magkadikit yan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, pero nangungurakot ka. Di ba? Kaya nga, di ba sabi ho ni San Juan sa kanyang mga sulat, ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero malupit naman sa kapwa niya, ay sinungaling. Kasi sabi niya, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita, kung ang kapwa mong nakikita mo, hindi mo naman minamahal? Kaya magandang paanyaya sa atin ni Jesus na sa ating pagmamahal sa Diyos ng buong buo, hindi ho tingi-tingi. Ang inihiling ng Diyos sa atin, mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Yung buong ikaw. Hindi yung, Lord, eto lang yung part ko na magmamahal sa iyo, ha? Yung iba, wag mo nang pansinin, Lord. No? Minsan kahit yung sa buhay natin, pwede nga, Lord, mahal kita sa puso. Pero sa isip, puro kasamaan ang iniisip. Puro panlalamang sa kapwa ang iniisip. Kaya say, Lord, puso ko sa iyo lang. Parang hindi nagdudugtong, ano? Kaya maganda ang paanyaya sa atin na tumugon sa Diyos ng buong ikaw. 100% fully you. Not 50% of you. Not even 80% of you. Buong ikaw. Mahalin mo ang Diyos ng buong ikaw. Buo ang bigay. Buo ang pagmamahal. Hindi ba ganun naman? Pag nagmamahal ka, buo ang pagmamahal mo. Diba? Pag hindi buo ang pagmamahal sa'yo, hindi niloloko ka lang yan. Diba? At ganoon din sa Diyos. Buo ang pagmamahal natin sa Diyos. At mula sa pagmamahal natin sa Diyos, sumasalamin ito sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Kaya di ba, maalala ninyo, tinanong, sino ang kapwa ko? Sino ang kapatid ko? Naalala ninyo, tinanong ng isang Pariseyan kay Jesus . At ang
pagkakahambing sa kapwa o kapatid, kapitbahay, yung taong malapit sa iyo. Sino ba ang malapit sa atin? Pamilya mo, di ba? Yung taong katabi mo, siya ang neighbor mo ngayon. Yung taong katabi mo pag sumakay ka ng jeep, that person at that moment is your neighbor. Yung kasama mo sa trabaho, that person at that moment is your neighbor. Sumamalasakitan mo yung taong malapit sa iyo. Minsan ang pangit lang, no? Sa pamilya pa, hindi na nag-aaway-away na. Pataasan na ng pride. Yung dating magkakaibigan, magkakapit-bahay, ngayon nagsisiraan na. Bakit? Parehong tatakbo. May kilala nga, may kwento nga ho sa akin. Magkapatid. Naglalaban, barangay chairman. Ayun, nagsisiraan sila, magkakapatid. That is your neighbor. That person is your neighbor. Kaya, paanyaya sa atin, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yung asawa mo, huwag mo lulukuhin yan. Huwag kang gagawa ng isang bagay na sisira sa tiwala niya. Huwag mong pagbubuhatan ng kamay ang mga anak at misis mo. That person is your neighbor. Kaya paanyaya sa atin, mahalin ang Diyos ng buong ikaw at mula sa pagmamahal natin sa Diyos, dunuusbong ang pagmamahal natin sa kapwa. Doon nakikita kung ang isang tao, totoong ba nagmamahal sa Diyos? Hindi lang sa salita. Hindi lang kapag may camera, may picture, mabait. Laging may inaabot. Pag may camera. Laging may palugaw. Pag may camera. Pero pag wala na, hindi ba? Paano pag nasa bahay at walang nagpipicture sa iyo? Kaya mo mamahalin ang kapwa mo doon? Kaya mo mahalin ang kasama mo sa bahay? Hindi ko naman sinasabing hindi na kayo mag-aaway, ha? Minsan talaga, notaral yan, hindi nagkakasundo. May pag-aawayan talaga. Pero kung mahal mo, patatawarin mo. Kung mahal mo, uunawain mo. Diba? Ito yung paanyaya sa atin ng Diyos. Isa lang ang tanong sa Kanya, pero dalawa ang sinagot niya. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil ang dalawang ito, sa totoo lang, magkadugtong at iisang litrato ang nais ipakita. Ang buhay pananampalataya natin sa Diyos ay nakikita sa ating pagmamahal sa kapwa natin. Paano natin tratuhin ang taong malapit sa akin? Hindi malapit sa akin, ha? Malapit sa akin. The person next to me is my neighbor. Paano ko ngayon papakitaan ng malasakit ang taong malapit sa akin? Siguro ito po yung paanyaya sa atin ngayong linggong ito. Sa paglago natin sa pananampalataya natin, buong puso, buong ikaw ang bigay sa Diyos. Buong ikaw ang tugon sa pagmamahal ng Diyos. At dahil mahal natin ang Diyos, minamahal din natin ang kapwa nating
malapit sa atin. Alam ko ho, hindi madali itong dalawang ito. Oo, itong pinakamahalaga. Pero aminin natin, mahirap din itong gawin. Kaya siguro, magandang hilingin natin sa grasya ng Diyos na magampanan natin ito. Kasi kung tayo lang, hindi natin matutugunan ito ng buo. Kung tayo lang, baka ma-frustrate lang tayo. Kasi ito yung gusto mo marating, ito yung gusto mo mangyari, andito ka pa lang. Hayaan mo yung grasya ng Diyos ang mag-angat sa iyo. Kaya hilingin natin sa misang ito, hilingin natin ang grasya ng Diyos na buong puso tayong makatugon sa kanyang buhay pag-ibig. Buong puso tayong makatugon din ng pag-ibig sa kapwa natin. Let us ask the Lord of love to teach us to love. San ka ba hihingi ng tulong, magpapaturo at tulong kung hindi sa Diyos na nagmahal sa atin ng buong buo? Di ba? Doon ka na sa expert magpaturo. At tayo bilang Kristiyano, si Jesus pinakita sa atin ang totoong mapagmahal. Nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Hilingin natin sa Diyos ang grasyang ito. Lord, teach me to love like you. Amen.